Kamusta mga Kapinims TV? Sa buong Pilipinas, mahigit 42,000 barangay ang umiiral, mula sa pinakaliblib na pamayanan hanggang sa pinakasentrong urban na sentro ng negosyo. Kadalasan, iniisip natin ang barangay bilang simpleng unit ng pamahalaan. Pero ang totoo, ang ilan sa mga ito ay mas mayaman pa kaysa sa ilang bayan at probinsya. Hindi lang tao ang naninirahan sa mga barangay na ito. Pera, negosyo, at kapangyarihan ang umiikot dito araw-araw. Pero paano ba natin sinusukat ang yaman ng isang barangay? Hindi ito basta haka-haka. Tinitignan dito ang share sa buwis, real property tax collections, halaga ng lupa, dami at laki ng negosyo, at ang tunay na economic activity sa loob ng kanilang nasasakupan. Sa video na ito, hindi tayo basta magbabanggit ng pangalan. Hihimayin natin ang datos, lokasyon, at galaw ng pera para malaman kung alin ang may pinakamalakas na ekonomiya. Ngayong araw, aalamin natin ang 10 pinakamayamang barangay sa Pilipinas, mula sa mas mayaman hanggang sa pinakamayaman sa lahat. Simulan na natin. Number 10, Barangay Lahug, Cebu City. Ang Barangay Lahug ay itinuturing na isa sa pinakamayamang barangay sa Visayas dahil sa konsentrasyon ng high-value commercial at residential developments. Dito matatagpuan ang Cebu IT Park, isang pangunahing sentro ng BPO, tech firms, hotels at condominiums na nagsisilbi hindi lang sa Cebu kundi sa buong rehiyon. Ang yaman ng Lahug ay hindi nakabase sa lawak ng lupa, kundi sa economic density. Sa maliit na area, nagsisiksikan ng office towers at multinational tenants na tuloy-tuloy ang operasyon araw at gabi na nagpapabilis sa ikot ng pera sa barangay. Batay sa Cebu City LGU income structure, assessed land values at business density, tinatayang nasa 300 million pesos hanggang 400 million pesos kada taon ang gross economic footprint ng Barangay Lahug. Malaki ang ambag nito sa business tax at real property tax collections ng lungsod. Nasa top 10 ang Lahug dahil bagamat mas maliit kumpara sa NCR barangays, ito ang pinakamalinaw na halimbawa ng high-income barangay sa labas ng Metro Manila. Number 9, 19B Poblasyon, Davao City. Sa Mindanao, iisa ang barangay na kayang makipagsabayan sa pinakamayayamang urban barangay sa bansa, Barangay 19B ng Davao City. Ang barangay na ito ay bahagi ng poblasyon area at sentro ng negosyo, pananalapi at komersyo ng lungsod. Sa maliit na sakop ng lupa, nagsisiksikan dito ang mga bangko, hotels, corporate offices, commercial buildings at government adjacent businesses. Dahil central ang lokasyon, mataas ang foot traffic at halos walang oras na tulog ang negosyo. Araw-araw may umiikot na pera. Batay sa business permit concentration, assessed land values, at real property tax trends sa Central Davao, tinatayang nasa 400 million pesos hanggang 550 million pesos kada taon ang gross economic footprint ng Barangay 19B. Mataas ang halaga ng lupa rito kahit maliit ang barangay dahil sa strategic at premium na lokasyon. Nasa ikasyam na bilang ang Barangay 19B hindi dahil sa lawak kundi dahil sa bilis at lakas ng galaw ng ekonomiya. Isa itong malinaw na patunay na kahit sa Mindanao, may mga barangay na kayang tumapat sa pinakamayayaman sa buong Pilipinas. Number 8, Barangay Ayala Alabang, Muntinlupa City. Ang Barangay Ayala Alabang ay isang asset-rich residential barangay na may ilan sa pinakamalalaking lote at pinakamahal na lupa sa Southern Metro Manila. Tahanan ito ng top executives, business owners, at high net worth families. Bagamat limitado ang commercial strips, napakataas ng assessed land values. Ang bawat property ay may mataas na market at taxable value, dahilan kung bakit malaki ang real property tax contribution nito sa lungsod. Batay sa Muntinlupa land valuation trends at tax assessments, tinatayang nasa 500 million pesos hanggang 650 million pesos kada taon ang asset-based economic footprint ng barangay. Halos walang informal housing at mataas ang tax compliance. Mas mataas ito sa mga naunang barangay dahil mas mahal ang lupa at mas concentrated ang yaman kahit mas tahimik ang galaw ng negosyo. Number 7,
Barangay San Rafael, Iloilo City. Sa Western Visayas, ang Barangay San Rafael ng Iloilo City ang isa sa mga pinakamayayamang barangay sa labas ng Metro Manila. Ang barangay na ito ay mahalagang bahagi ng modern urban expansion ng lungsod, lalo na sa paligid ng Iloilo Business Park at Diversion Road area. Sa loob ng San Rafael, matatagpuan ng high-rise condominiums, hotels, BPO offices, commercial strips, at premium residential developments. Maraming negosyo rito ang nagsisilbi hindi lang sa Iloilo City kundi sa buong Panay Island, dahilan para manatiling mataas ang foot traffic at business activity. Batay sa Iloilo City LGU data, property assessments at business permit concentration sa barangay, tinatayang nasa 600 million pesos hanggang 750 million pesos kada taon ang gross economic footprint ng Barangay San Rafael. Malaki ang bahagi nito sa real property tax at business tax collections ng lungsod. Nasa ikapitong bilang ng ating listahan ang Barangay San Rafael dahil pinagsasama nito ang high-value land, aktibong komersyo at mabilis na urban growth. Isa itong malinaw na halimbawa na may mga barangay sa Visayas na kayang makipagsabayan sa yaman ng urban barangay sa NCR. Number 6. Barangay Poblasyon, Makati City. Ang Barangay Poblasyon na Makati ang may pinakamabilis at pinakatuloy-tuloy na galaw ng ekonomiya. Hindi ito dahil sa pinakamahal na lupa o pinakamaraming assets, kundi dahil sa araw-araw na cash flow mula sa restaurants, bars, hotels at tourism-driven businesses. Dito nagsasanib ang Old Makati at modern urban economy. Halos 24/7 ang ikot ng pera sa barangay na ito. Maliit man ang sukat ng lupa, napakataas ng business turnover rate lalo na sa tourism at service-oriented establishments. Batay sa business permits, tourism-driven revenue, and lease turnover, tinatayang nasa 800 million pesos hanggang 1 billion pesos kada taon ang gross economic footprint ng barangay poblasyon. Ito ang huling hakbang bago tayo pumasok sa top 5, kung saan ang mga barangay ay may national level economic impact, hindi lang city level. Number 5. Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Ang Barangay Fort Bonifacio, ang puso ng Bonifacio Global City, ang pinakamodernong business district ng Pilipinas. Dito matatagpuan ng headquarters ng malalaking lokal at multinational companies, luxury malls, high-end residential towers, international schools at major hospitals. Halos lahat ng lupa rito ay fully developed at prime grade. Hindi lawak ng lupa ang lakas ng Fort Bonifacio, kundi ang halaga ng bawat metro kwadrado. Mataas ang land valuation at karamihan ng gusali ay may mataas na occupancy rate, dahilan para tuloy-tuloy ang business at property-related income. Batay sa Taguig LGU income allocation, assessed property values at business density, tinatayang nasa 1.5 billion pesos hanggang 2 billion pesos kada taon ang gross economic footprint ng barangay. Malaki ang kontribusyon nito sa real property tax at business tax collections ng lungsod. Nasa ikalimang pwesto sa ating listahan ang Fort Bonifacio dahil corporate-driven at highly efficient ang yaman nito. Gayunpaman, may mga barangay pa sa Makati na mas mataas ang historical income at asset concentration. Kaya naman ikalima pa lang ito sa pinakamayaman. Number 4. Barangay San Antonio, Makati City. Ang Barangay San Antonio ay isa sa pinakatahimik sa pangalan pero isa sa pinakamabigat sa kita. Saklaw nito ang malaking bahagi ng Ayala Avenue, ang pangunahing financial corridor ng bansa kung saan matatagpuan ng bangko, insurance firms, at corporate headquarters. Dito literal na dumadaloy ang pera ng pambansang ekonomiya. Ang konsentrasyon ng office towers at long-established corporations ay nagre-resulta sa stable at high-value tax base na bihirang bumaba kahit sa panahon ng krisis. Conservative estimates batay sa Makati LGU income structure ay naglalagay sa 2 billion pesos hanggang 2.5 billion pesos kada taon ang gross economic footprint ng barangay. Isang gusali pa lamang sa Ayala Avenue ay kayang mag-generate ng mas malaking buwis kaysa buong bayan sa probinsya. Mas mataas ang ranking nito kaysa Fort Bonifacio dahil mas matagal at mas consistent ang corporate income base,
na dekada ng tumatakbo sa pinakamataas na antas. Number 3, Barangay Urdaneta, Makati City. Ang Barangay Urdaneta ay kilala bilang isa sa may pinakamahal na lupa sa buong Pilipinas. Dito matatagpuan ang ultra-exclusive villages at high-value properties na bihirang ibenta pero napakataas ng assessed value kahit walang madalas na transaksyon. Hindi kasing ingay ng Central Business District ang Urdaneta, pero ang yaman nito ay nakaimbak sa lupa mismo. Ang asset concentration per square meter ay napakataas dahilan para ang real property tax base nito ay manatiling napakataas taon-taon. Batay sa Makati Land Valuation Trends at Tax Assessments, tinatayang umaabot sa 2.5 billion pesos hanggang 3 billion pesos kada taon ang asset-based economic footprint ng barangay. Kahit kakaunti ang negosyo, sapat ang halaga ng lupa para magdala ng bilyong piso sa economic equivalent. Mas mataas ito kaysa San Antonio dahil mas matindi ang land value concentration na nagbibigay ng long-term at low-risk wealth sa antas barangay. Number 2, Barangay San Lorenzo, Makati City. Ang Barangay San Lorenzo ay tahanan ng Ayala Center, ang pinakamalaking consolidated commercial complex sa bansa. Saklaw nito ang maraming malls, hotels, office towers at transport hubs na araw-araw pinapasok ng daan-daang libong tao. Ang lakas ng San Lorenzo ay nasa diversified income streams, retail, corporate offices, hospitality at services. Kahit bumagal ang isang sektor, may ibang sektor na sasalo ng kita. Kapag pinagsama ang retail revenues, office leases, hotels at business taxes, tinatayang nasa 3 billion pesos hanggang 3.5 billion pesos kada taon ang gross economic footprint ng barangay. Sa ilang araw, ang galaw ng pera rito ay mas malaki pa kaysa taon ng budget ng ilang munisipalidad. Nasa ikalawang pwesto ito ng ating listahan dahil malaki, tuloy-tuloy at diversified ang yaman. Ngunit may isang barangay pa na mas mataas kapag pinagsama ang lupa, negosyo at historical dominance. Number 1, Barangay Bel Air, Makati City. Ang Barangay Bel Air ang pinakamayamang barangay sa Pilipinas batay sa pinagsamang asset value, commercial income at historical income records. Ilang ulit na itong binabanggit sa media at LGU disclosures bilang may pinakamalakas na fiscal capacity sa antas barangay. Pinagsasama ng Bel Air ang ultra high value residential villages at prime commercial zones. May tahimik na loob ang village, pero sa paligid nito ay matatagpuan ng hotels, offices at mixed-use developments na patuloy ang kita. Batay sa historical reports, Makati LGU data at property valuations, tinatayang nasa 3.5 billion pesos hanggang 4.5 billion pesos kada taon ang gross economic footprint ng barangay. Sa ilang taon, mas malaki pa ang barangay income nito kaysa buong budget ng ilang probinsya. Ito ang dahilan kung bakit top 1 ang Bel Air. Kumpleto ang lahat, pinakamahal na lupa, malalaking negosyo, prime location at dekadang dominasyon sa kita. Sa lahat ng barangay sa Pilipinas, ito ang may pinakamalakas at pinaka-stable na yaman. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamayamang barangay sa Pilipinas. Sa huli, malinaw ang isang bagay. Ang yaman ng isang barangay ay hindi nasusukat sa laki nito, kundi sa galaw ng ekonomiya sa loob nito. May mga barangay na tahimik pero bilyon ang halaga ng lupa. Mayroon ding maliit ang sakop pero araw-araw bilyong piso ang umiikot. Ipinapakita ng listahang ito na ang kaunlaran ay hindi pantay-pantay, ngunit may malinaw na pattern. Lokasyon, negosyo at matalinong urban development ang tunay na bumubuo ng yaman. At habang patuloy na umuunlad ang mga lungsod sa bansa, posible pang magbago ang ranggo sa mga susunod na taon. Mga Kapinoms TV, ngayon eto ang tanong. Kayo sa barangay nyo, ramdam ba ninyo ang kaunlaran o nakikita nyo lang sa paligid pero hindi nyo nararanasan? I-comment nyo na lang sa baba ang inyong sagot para mapag-usapan natin yan. Huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito
Ang Pinoms TV,